Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Ada, sabi ng Pag-asa. Bumagal din ang kilos ng bagyo habang lumalapit sa Caraga region. Namataan niyan ng Pag-asa 455 kilometers silangan ng Surigao City kaninang alas 8 ng umaga. Taglay na nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Ilang lugar na sa Caraga, Eastern Visayas at Bicol ang isinailalim na sa wind signal, kabilang po ang ilang panig ng Albay na apektado rin ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa bagong listahan ng mga Pag-asa ng mga lugar na may wind signal base po sa 11 a.m. bulletin. Magiging maalon at delikadong pumalaot sa ilang baybayin ng Catanduanes, Northern Samar, Siargao, Bukas Grande Islands, Eastern Samar at Dinagat. Ngayong araw may tsansang lumakas bilang tropical storm ang Bagyong Ada. Bukas o sa Sabado ng madaling araw, posibleng lumapit ang Bagyong Ada sa Eastern Samar o sa Northern Samar bago nito tumbukin ang silangan ng Catanduanes. Bukod sa pagpapaulan ng bagyo sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, nananatili rin ang tsansa ng ulan dahil naman sa hanging amihan sa ilan pang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. May wind signal sa probinsya ng Surigao del Norte dahil sa Bagyong Ada. Update po tayo sa paghahanda roon sa epekto ng bagyo sa ulat on the spot ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Connie, paunti-unti nang nararamdaman ngayon ang kaunting ulan na posibleng epekto ng Bagyong Ada dito sa Surigao City, Surigao del Norte. Panakanakang ulan na may kasamang kaunting pagbugso ng hangin. Ganito ang sitwasyon ngayon rito sa Surigao City, Surigao del Norte. Sa impormasyon ng Pag-asa, isinailalim sa Signal Number 1 ang Surigao City, probinsya ng Surigao del Norte at Sur at Dinagat Islands. Alinsunod rito, inutos ng Surigao del Norte LGU na ipatupad ang granular suspension of classes pero nasa LGU pa rin ang pinal na desisyon depende sa sitwasyon ng kanilang area of responsibility. Dito sa Surigao City, idineklara na ng LGU na walang suspension of classes sa lahat ng antas. May pasok rin ang trabaho sa gobyerno. Suspendido naman ang sea travel ngayon pati na pangingisda. Nakahanda naman ang CDRRMO sa mga posibleng epekto pa ng Bagyong Ada. Connie, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ngayon ng kinaukulan dito sa Surigao City kung saan inabisuhan na rin nila yung mga residente na nakatira sa high-risk areas. Connie. Cyril, may impormasyon ba tayo kung may paghahanda na sakaling may kailangang ilikas? Connie, ayon naman sa LGU, handa naman silang ilikas yung mga individual na kailangang ilikas kung sakaling may mga epektong malaki galing kay Bagyong Ada. Pero ayon naman sa LGU ay sana raw walang malaking epekto ang bagyo sa kanilang lungsod at sa probinsya. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Kanselado na ang biyahe ng mga roro sa pantalan ng Matnog, Sorsogon dahil sa Bagyong Ada. Naglabas ang Philippine Coast Guard ng Sea Travel Advisory kaugnay nito. Kabilang sa mga kinansilang biyahe papuntang Northern Samar at Surigao del Norte matapos na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa lugar. Wala pa namang wind signal sa Catanduanes, pinaghahanda na rin ng provincial government ang Bagyong Ada. Sa mga inisyal na datos ng Pag-asa, posibleng mahagupit din ng bagyo ang Catanduanes sa mga susunod na araw. Inaatasan nito ang mga pagpapatupad ng preemptive evacuation, prepositioning ng relief goods at mga rescue equipment at pagbabawal sa pagpalaot ng maliliit na sasakyang pandagat. 22 bagong bilang ng nasawi sa pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, isang babae at isang lalaki ang pinakahuling na-retrieve ng rescuers. 14 na iba pa ang pinaghahanap. 18 naman ang sugatan. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng mga otoridad. Isa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Caloocan. Nasa 7 pamilya ang nawalan ng tirahan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Binulabog ng nagngangalit na apoy ang bahagi ng Barangay 73, Caloocan. 3 magkakatabing bahay ang natupok. Nasa 7 pamilya ang nawalan ng tirahan.
Ayon sa ilang residente, nakarinig pa sila ng tila pumutok na mga kawad ng kuryente. Kinalampag nila ang mga pamilya sa loob ng mga nasusunog na bahay. Wala kaming naligtas. Ginising ko lang yung mga anak ko kasi puro tulog na kami lahat. Mahirap din po yung bumangon kayo. Mahirap ng buhay ngayon. Pero wala na lang tayo magagawa eh. Yung gamit napapalitan pero yung buhay hindi. Ang mga residente, kanya-kanyang salba ng mga gamit nila. Ang iba, nagkumahog na tumulong sa pag-apula sa apoy. May mga umakyat pa sa bubong para sabuyan ito ng tubig. Maya-maya pa, ang isa sa kanila, napatalon mula sa bubong. Nakitulong po kasi yung bahay po namin halos didikitan na po ng apoy. Habang ginagawa ko ho yun, may pumutok na ho na wire. Naramdaman ko na po sa pa ako yung kiliti ng kuryente. O kung sakaling lamunin pa ako ng kuryente doon, baka hindi na ho ako nakaalis. Kasi nung inalala ko kaya nagpatihulog na nga ho. Binagsakan ko naman po yung nakaparadang e-bike doon. Sugatan ng lalaki na agad nilapatan ng paunang lunas sa ospital. Dumating kalaunan ng mga bombero para apulahin ang sunog na umabot sa unang alarma. Gawa sa kahoy. Opo. Tapos siyempre nadamay na yung mga kuryente kaya lalong lumaki. Nagpanik na yung mga tao. Sabay-sabay na pa silang lumabas. Siyempre kanya-kanya na silang hakot ng mga gamit. Kaya medyo siksikan na yung mga tao. Medyo nasalubong na yung mga tao. Hindi naman, kaya medyo nahirapan. Pero nakapasok naman yung ibang mga bombero. Pasado alas 12:30 ng madaling araw nang maapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Binuksan naman ang covered court ng barangay para sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region sa Baguio City kahapon. Ayon sa BFP Financial Management Records Room ng ahensya ang nasunog. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Base sa investigasyon, isang utility worker ang nakakita sa bahagi ng gusali na umuusok kaya agad niya itong inireport. Sa hiwalay na pahayag, kinumpirma ng DPWH ang nangyaring sunog sa Cordillera Regional Office. Nakikipag-ugnayan na sila sa BFP at lokal na pamahalaan ng Baguio City para sa investigasyon at sanhi ng apoy.